Welcome po sa session 3 ng Quest for Authentic Manhood. Kumusta na po kayo? Nawa po yung ating mga nakaraang linggo ay naging mapayapa. At alam ko po na maraming naging palaisipan sa atin, sa ating mga narinig. Marahil ay na-challenge po tayo sa mga ilang natutunan natin tungkol sa pagiging ganap na lalaki. At ang mga ilan siguro ay naging palaisipan sa atin. Ganun pala yun. At makikita po natin ang katotohanan sa mga bagay na ito na anumang bagay na mahalaga na kailangan nating makuha ay meron din pong mahalagang katumbas. Katulad po rito ay mahalaga po yung ating mga oras na ginugugol. At nakita rin natin na hindi po basta-basta dumarating ang pagiging ganap na lalaki sa buhay ng isang tao. Dahil kung ito po ay kusang dumarating, marahil lahat ng mga tao o mga lalaki na makikita natin at makakasalubong ay makikita natin yung hinahanap natin, yung perpektong lalaki na kailangan nating makita sa bawat isa. Subalit, ito pala ay kailangang tuklasin at nandirito po tayo sa panahong ito. Ito na yung panahon na kailangan maunawaan natin, makita natin, at kailangan tayo mismo ay magkaroon ng ganitong kalalagayan. Sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko pong magbigay sa inyo ng isang kwento tungkol sa dalawang bansa na magkaibigan. Ito po ay ang United Kingdom at ang Egypt. Pagkatapos pong manalo ng United Kingdom o ng Great Britain sa isang digmaan, ang mga tag-Ehipto ay nagpropose na dumalaw sa bansang ito. Sila po ay magkaibigan. At pinaunlakan po ng Great Britain ang mga taga-Ehipto. 10 sa mga matataas na opisyales ng bansang ito ay pumunta roon. Sa kanilang pagdating sa bansa, siyempre, sila po ay mga guests at inilagay sila sa magandang mga pasilidad. Marami silang mga hinangaan na kagamitan ng mga kaibigan nila. At isa na po rito ay nang makita nila sa loob ng paliguan, ay meron pong mga kagamitan doon ng mga ginto. Sa kanila pong pagpaligo ay lalo silang nagulat nung inikot sa kanila ang isang gripo at lumabas ang tubig. Well, dumating sa panahon na sila ay pauwi na at tinanong sila ng hari kung ano ang gusto nilang magiging regalo o dadalhin sa kanilang pag-uwi. Nagulat po ang hari nang hingiin ng mga taga-Ehipto ang kanilang gripong ginto. Wala pong magawa ang hari kundi ibigay ito sa kanila. Siyempre, sa kanila pong pag-uwi ay inilagay din nila ito sa kanilang paliguan. Subalit nagulat sila nang kanilang buksan ito ay wala pong lumalabas na tubig. Alam niyo po, ang dahilan kung bakit walang lumalabas na tubig ay hindi nila alam na ikinakabit po pala ito sa isang lalagyanan o kaya ay tinatawag na reservoir o kaya isang tangke na kung saan ay nandoon ang naimbak na tubig. Yan po ang kulang. Kalimitan ay akala nating kapag tayo ay nag-a-attend ng mga katulad nito, ng mga seminars, ng mga pag-aaral, kalimitan ay excited tayo na kapag meron tayong mga natutunan kaunti, ay gusto na nating umuwi at i-apply yung bagay na yon. Dito po ay hindi po pwede. Mahalaga po na sa kabuuan nitong Quest for Authentic Manhood ay maunawaan natin. So, wag po kayong umuwi, nagripo lang ang inyong dala. Pagpapatuloy po tayo at
Marami pa po tayong kailangang matutunan tungkol sa pagiging ganap na lalaki. Last week ay napag-usapan natin yung 4 na mukha ng pagiging ganap na lalaki. Well, isang malawak na pananaw, subalit nakita natin yung balanse na mukha ng ganap na lalaki. Nakita natin na kailangan niya ng 4 na mukha para sa kalalagayang ganap. Malalo natin yung hari. Yung hari ay napakahalaga sa buhay ng isang lalaki. Ang mukhang ito ay nagpapakita ng pagiging maharlika. Yung nandoon yung parang hinahangaan natin. Sa mukha ng hari ay nakikita natin yung katuwiran, yung pagiging matuwid. At nakikita din natin diyan yung integridad. Kalimitan po ay hindi na natin nakikita ang mukhang ito sa mga ilang kalalakihan. Ang ikalawang mukha ay yung mukha ng mandirigma. Sabi ko nga nung nakaraan, kapag meron tayong anyong mandirigma o mukha ng mandirigma, subalit wala yung anyo ng hari, ay medyo may kakaibang mangyari sapagkat wala po yung kumokontrol sa mukha ng pagiging mandirigma. Lumabas tayo sa mga lansangan at ito nakikita natin na mukha sa maraming Pilipino. Gusto nilang magiging matapang ang kanilang mga mukha, mga mukhang mandirigma. Subalit ito ba ang kailangan natin? Sapat ba na meron tayong anyong mandirigma na wala yung pagiging hari o yung mukha ng hari na makakakitaan ng katuwiran at integridad? Ang pangatlong mukha ay ang mukha ng mangingibig. Napakahalaga po nito sapagkat ito po ay kailangan natin sa loob ng ating tahanan. Minsan ay meron tayong pagiging mukha ng hari, meron tayong pagiging mukha ng mandirigma. Pero kung hindi po tayo nagkaroon ng mukha ng isang mangingibig, ay mawawala po yung pagiging malambing, yung pagiging romantiko, magiliw, pagiging maunawain sa loob ng ating tahanan. So hindi po magiging balanse kapag ito po'y nawala. Ang ika-4 na mukha ay yung mukha ng isang kaibigan na kung saan nandoon yung pagiging bukas, pagiging maunawain din, mapagkakatiwalaan at meron kang pananagutan. Ito po naman ay kalimitang nai-apply natin sa ating mga kapwa. Dito po ay naunawaan natin na napakahalaga ng 4 na mukhang ito. Pero hindi pa ito ang lahat. Mga kaibigan, marami pa tayong kailangang matuklasan. Subalit nagpapasimula na po tayo sa mga salita o mga lengguwahe na ipinangako sa atin nung una, na ito po yung maumpisan nating marinig at magamit. Kalimitan sa mga kalalakihan ay kapag ka nagkukwentuhan ay ang mga pinag-uusapan na lamang ay mga sports, basketball, boxing, at wala yung isang bahagi nito. Ngayon kapag ka pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito, dito pa lamang sa 4 na mukhang ito, kapag ka ikaw ay lumabas, ay pwede mo nang sabihin, wala akong nakikita sa lalaking ito na anyo ng hari. Alam na natin kung ano ang ating ibig sabihin. Kapag sinabi natin na wala akong nakikita sa lalaking ito na mukha ng isang mangingibig, alam na natin kung ano yung ating ibig sabihin. O isang kaibigan, o isang mandirigma. Ngayon, meron na tayong lengguwahe ng isang ganap na lalaki.
Isa po sa mahalagang bagay na kailangan maunawaan natin dito sa Quest for Authentic Manhood ay yung tinatawag na manhood plan na nabanggit nung una pa lamang. At mahalaga po ang planong ito. Lagi po nating ipapaalala ito habang tayo ay bumabaybay sa mga sessions natin. At papakita natin na kailangan ng bawat isa ay patuloy na gumagawa nito. Hindi naman po kailangan lagi, kundi bibigyan ng pansin sa tuwina. Sapagat mahalaga po yung plano. Ang isang tunay na lalaki ay may plano. Sabi nga, ang isang tunay na lalaki ay meron pong iniisip tungkol sa hangganan ng kanyang buhay. Mahalaga po yun. Alam natin, ang plano ay nagbibigay po yan ng direksyon ng buhay. Maging mga babae man siguro ay kailangan din magkaroon nito. At mahirap po ang mabuhay ng pang-araw-araw na kalalagayan lamang. Nabubuhay sa isang kung ano yung dumarating ay doon lamang ang takbo ng kanyang buhay. Ang ganap na lalaki ay nangangailangan ng plano at ito po yung magiging direksyon ng buhay niya. Nagbibigay ito ng mga hakbang na tama para sa atin. So mahalaga po yung manhood plan. Sa manhood plan ay unang titignan dyan na ating tatalakayin po ngayon ay yung tungkol sa ating nakaraan. Isa pang aspeto nito ay yung ngayon. At isang aspeto naman ay sa hinaharap. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pagbabalik tanaw. Ang unang hakbang sa pagiging ganap na lalaki ay ang pagbabalik tanaw. Dito po sa mga hakbang tungo sa pagiging ganap na isang lalaki ay mahalaga po ang pagbabalik tanaw. At ito po yung unang hakbang na kailangang mangyari sa buhay ng isang lalaki. Kailangan po niyang bumalik doon sa mga bagay na humubog sa kanyang buhay sa ngayon. At dito siya bumase sa kanyang mga hakbang sa plano para sa ganon ay umabante ang kanyang buhay. So may mga sandali at personal na bagay sa ating buhay na kailangang bigyang pansin. Mga sandali at personal na bagay sa ating buhay na humubog sa atin. Ang katotohanan po, una ay ang lahat ay mayroong kwento. Sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na putok sa buho. Wala pong katotohanan ng mga ganon. Sa atin lahat ay meron po tayong mga nakaraan, mga magulang, mga kapatid, yung ating kapaligiran. Lahat yan ay kabahagi sa paghubog sa ating buhay. Meron po tayong kwento. Tingnan niyo po yung mga tao na marahil ay meron silang narating nakakaiba. O tumingin din tayo sa kabaligtaran nito. Merong mga tao na tila walang saysay ang kanilang mga naging buhay. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Pansinin natin yung ating hinahangaan sa ngayon pagdating sa larangan ng boxing. Siguro kilala na natin. At doon pa lamang sa advertisement ay merong sinasabi doon na ilang milyon ang pinapakawalang suntok na nitong si Manny Pacquiao. At ito ang dahilan kung bakit narating niya yung pagiging kampiyon sa larangan ng boxing. Kung gusto po nating malaman kung bakit narating ng bawat isa ang ganong kalalagayan, lalo na sa mga tao na ating hinahangaan at gustong tularan o makarating ng katulad ng kanilang narating, meron pong mga ilang kwento na kailangan tayong matutunan sa kanilang buhay. Ang kwento na aking buhay ay napakasimple. Alam po ninyo, para pong
hindi ko maipagmamalaki ang kwento ng aking buhay. Pero kung titignan ko ang aking kalalagayan sa ngayon bilang isang naglilingkod sa Diyos, ay wala akong maisip na may papalit sa aking kalalagayan sa ngayon. Yun po marahil ang aking may pagmamalaki at ang kwento ng aking buhay, bagamat simple, ay meron pong mga ilang bahagi nito na nakita ko na humubog sa aking buhay. Ang mga sandali na humubog sa aking buhay ay masasabi kong ang aking pamilya, ang aking relihiyon, paniniwala sa Diyos, ang aking pag-aaral at ang aking kapaligiran. Ang aking pamilya ay isang simple at typical na pamilya ng mga taga-probinsya. Ako po ay pangalawa sa 6 na anak. 2 po ang babae at 4 ang lalaki. Ang panganay namin ay babae at ang bunso ay babae. Ang pamilya namin ay hindi malungkot. Sa akin po ay masasabi kong okay na siya, masaya na. Mga ilang mararangal na maalala ko sa buhay ko ay ang itinuro sa akin ng aking magulang pagdating sa paghahanap buhay o kaya pagpapahalaga sa mapagkakakitaan. Nung ako po ay bata pa, sinasama ko ng aking tatay sa pangingisda, ng aking nanay sa pakikipag-ani sa palayan pagdating ng anihan. Nandiyan ang umaabot kami ng hanggang gabi sa gitna ng palayan. Nagbubuhat ako ng higit sa aking kakayanan dahil kailangan. At ito po ay siyempre sa buhay ng probinsya ay malayuan po yan. Natuto rin po ako sa pagtitinda ng mga katulad ng karanasan ng maraming mga tao na kilala sa ngayon. Ang pagtitinda ng tinapay, ang pagtitinda ng ice cream. Subalit ito po ay mga bagay na marangal na naalala ko na natutunan ko sa aking buhay. Ang ilan sa mga maalala ko na aking gustong balikan ay yung panahon ng pag-aaral. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung nag-enjoy ako sa high school at sa pagkukulehiyo. Pero sa totoo lang, ako po ay umabot ng 7 taon sa high school. At hindi po dahil sa mahina ang ulo, kundi dahil na rin sa mga kalokohan ng kabataan at nandiyan ang pag-e-enjoy sa mga bagay na ito. Sa kolehiyo ay 7 taon din ako. Marahil ay hindi dahil sa pag-e-enjoy, kundi dahil sa mga kakulangan, sa mga pangangailangan, at dahil sa mga paanyaya ng bisyo. Gusto kong balikan yung pagiging manlalaro ng basketball. Hanggang ngayon po ay yan pa rin ang ating nakakahiligan. Yung pagiging mga aawit. Umaawit po ako hanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung magugustuhan ninyo. At nandiyan din yung kahiligan sa mga instrumento katulad ng gitara. Well, yan po ay mga ilan sa mga magagandang panahon na gusto kong balikan sa aking buhay. At meron din namang mga panahon ng buhay ko na talagang nakakalungkot. Hindi lamang po sa malungkot, kundi hanggang sa panahon na kailangang matutunan kong alisin ito sa aking puso, ay talagang nakakaepekto ito sa akin. At gusto ko pong ikwento ito sa inyo sapagkat ito po ang mga dahilan kung bakit meron pong hadlang sa harapan natin kung bakit hindi nga po tayo umuusad sa pagiging ganap na lalaki. At ito po yung nararanasan o karanasan ng marami sa atin sa ating nakaraan. Ang isa po rito na masakit para sa akin ay yung kakulangan ng makadama ng pag-ibig ng Ama.
Sa totoo lang po, ako ay naglayas sa aming bahay noong ako po ay 15 taon. Hindi po ako umuwi sa aming bahay sa loob ng 5 taon. Ako po ay kinupkup ng aking lola, ganun siguro sa probinsya. Pero sa mga panahong yan, ang aking tatay at ako ay hindi po nag-uusap. Parang pinabayaan po ako. Nandiyan na wala yung tinatawag na pagmamalasakit o pag-aaruga sa isang anak na kabataan. At dumating din sa mga punto na ang buhay ko ay parang nararamdaman ko na kulang ng suporta na nanggagaling sa aking mga magulang. Katulad ng sabi ko, ako po ay 7 taon sa kolehiyo na nakadama ng mga panahon ng sama ng loob sa aking mga magulang dahil hindi po ako sinusuportahan, hindi po ako pinapadalhan ng suporta sa aking pag-aaral. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay ang mabuting idunulot nito sapagkat nagkaroon ako ng kailangang mahalagang pagpapasya ng aking buhay. Isa rito ay ang pagdidesisyon sa buhay ko na kailangang matuto akong tumindig. Ito yung pagiging independyente. At ako ay kailangang magtrabaho, kumita para suportahan ang aking sarili. At isa pa na magandang nangyari sa buhay ko ay ang pagtigil sa bisyo. Sapagkat, alam po ninyo, ako po ay nagkaroon ng masasabing pagkagumon sa droga, yung pong marijuana. Noong araw ay wala pa yung tinatawag nilang bato o yung shabu. At sa mga kaganapan sa buhay ko, dumating ako sa punto na halos masiraan ako ng ulo dahil sa droga. Subalit, nagkaroon ako ng pasya na iwanan ito sapagkat nakita ko ang aking sarili na unti-unti ay sinisira nito. Isang pagpapasya pa na nangyari sa buhay ko ay nung ako ay kailangan ng lumagay sa pag-aasawa o kailangan samahan na yung aking may bahay sa ngayon. Bagamat wala pang kasal, ay kailangan ng magdesisyon sa buhay ko na kailangan meron akong kasama sa buhay. Yan po ay nung ako ay 27 taon. At yan yung panahon na kumilala ako sa Diyos. Ito yung mga tinatawag na defining moments sa buhay ko. Nagkaroon ako ng pasya na kailangang sumunod sa nais ng Diyos sa buhay ko. Patungkol naman sa aking paglisan sa aming tahanan, paano? Wala po akong formal na pamamaalam sa aking mga magulang tungkol dito sapagkat matagal na po akong wala sa aming tahanan, nakapag-asawa na ako, meron na kaming anak ng aking may bahay bago pa kami magpakasal. So, umalis po ako sa bahay na walang formal na pamamaalam sa aking mga magulang. Tungkol dito sa ating pinag-uusapan ay makikita natin na napakahalaga ng pagbabalik tanaw. So ano yung mga natutuklasan natin sa ating pagbabalik tanaw? Una ay nakikita natin na ang kwento ng ating buhay ay hindi kakaiba. At bilang isang lalaki ay hindi tayo nag-iisa sa ganong kalalagayan. Nakikita natin na pwede pala nating ikwento ang kwento ng ating buhay at hindi tayo nahihiya sapagkat yung mga iba ay akala natin maganda. Subalit minsan ay mas pangit pa pala yung kanila. Dito mo matutuklasan na kung gaano kapangit na para sa iyo yung kwento ng buhay mo, ay marami pang mga lalaki na higit ang kwento ng kanilang buhay. At nakikita po natin na gaano man kaganda ang panlabas na itsura ng isang lalaki, ay meron pa rin pong mga bagay na patuloy na nananahan sa kanyang dibdib, yung mga pasakit sa kanyang nakaraan. At ito po yung bagay na humahadlang tungo sa kanyang pag-usad.
Nandoon yung kahungkagan ng kanyang buhay. Pangalawa, kapag ang batang lalaki ay nabigong iugnay ang kanyang sarili sa kanyang ama, ay may mga demonyo na pumupuno sa kahungkagan ng kanyang buhay. Ito po ay nagdudulot ng kasiraan. At makikita po natin na una, marami pong tatay ay wala sa piling ng kanilang mga anak o hindi binibigyan ng pansin ang kanilang mga anak. Nangangahulugan po ito na minsan ay wala talaga yung ama o kaya ay nandiyan pero hindi niya binibigyan ng panahon ang kanyang anak at nagdudulot ito ng sugat sa kaluluwa ng batang ito o sa kanyang emosyon. At dahil dito ay pinapasimulang punuan ng bata ang kawalan ng kanyang ama. Makikita natin ang mga bata minsan dahil wala silang panahon o walang panahon ang kanilang mga magulang sa kanila, lalo na ang lalaki sa kanyang ama, ay kalimitan na nandoon sa mga laro. Sa mga tinatawag na video games, power games, at kapag ito ay lumaki pa, na nagpapatuloy ang kawalan ng kanyang ama, ay pinapalitan na ito ng higit na mas medyo delikadong bagay katulad ng alcohol, ng droga, ng sex, o kaya ay sa pagkagumon sa kanyang trabaho. Pasimulan nating tignan ang mga bata sa ating mga lansangan. Ano kaya ang malaking dahilan kung bakit sila ay nandoon? Makikita po natin na ang malaking dahilan ay sapagkat sila po ay hindi nabigyan ng panahon ng kanilang mga ama. At ito po ay dahilan ng pagkasira ng kanilang buhay. Pangatlo, maraming lalaki ang hindi tinutuldukan ang kanilang nakaraan o tinatapos ang usapin na nandoon pa. Maraming lalaki ay nahadlangan ang kanilang landas tungo sa pagiging ganap na lalaki sapagkat sila ay nabubuhay sa tinatawag na pagiging ignorante. Yung bang hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin upang sa ganon ay maalis yung mga hadlang sa kanilang nais marating. Hindi lamang po yung pagiging ignorante, kundi ang mga iba naman ay talagang ipinagwalang bahala. Yung sa wika Ingles ay dinideny nila yung mga bagay na yon, na tila baga hindi ito nakaka-epekto sa kanila. Well, alam natin ang katotohanan na lahat ng ito ay bahagi ng pag-usad ng buhay natin. Kung paano ang lahat ng bagay na ating nakaraan ay naka-epekto sa atin, maganda o pangit. Ganyan din naman, kailangang mabigyan ng una, pagkakataon na buksan ito, harapin, at kung ano yung mga bagay na kailangan lagyan na ng tuldok, tapusin na. Ika nga, ay kailangan ng tapusin. Pang-apat, maliban na magbukas at harapin ang usapin o bigat na nananahan sa loob, ay hindi ka makakarating o hindi mo makakamtan ang pagiging ganap na lalaki. Kanina po ay sinabi ko na kailangan harapin ang mga bagay na ito. Kamakailan ay meron po akong nakausap na isang lalaki. Siya po ay matanda ng buwan sa akin. At isa po siyang inhinyero. Siya po ay nagbukas ng kanyang saloobin sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, sa'yo ko lang ibubukas ito. At siya po ay nagkwento ng kanyang kabataan. Sabi niya sa akin, meron kong napapansin sa aking tatay na sa aking mula sa aking pagkabata
ay tila kakaiba yung kanyang trato sa akin kaysa sa aking mga ibang kapatid. At napansin ko, sabi niya, na mukhang masyado siyang mahigpit sa akin. Sa aming tahanan ay hindi ako halos nakakapaglaro. Yung aking mga kapatid ay hinahayaan niya. Sa akin ay kailangang nasa bahay ako pagkatapos ng pag-aaral. At minsan ay hindi niya ako pinapapasok sa eskwelahan. Sa kanyang paglaki ay nagpatuloy na nakikitaan niya yung kanyang tatay ng ganitong trato sa kanya. Pero alam po ninyo, ang nakakalungkot sa bagay na ito ay hanggang ngayon, nakita ko na sa kanyang pagkukwento ay nandoon ang halos maluhaluha siya. Sapagkat nandoon pa rin ang mga alaalang ito sa kanyang kalooban. Nakita ko na hanggang ngayon ay dala-dala pa niya ang sama ng loob. Bagamat napansin ko na medyo nais niyang pabayaan na ito, nais niyang kalimutan ang lahat ng ito. Subalit sa kanyang buhay ay nakita ko nandoon pa rin yung bigat, sapagkat ang sama ng loob ay hindi pa hinaharap. Well, of course, yung pagpapayo tungkol sa bagay na ito ay naipagkaloob sa kanya. At ang kanyang nawika ay gagawa siya ng hakbang upang sa ganon ay harapin at kausapin ang kanyang ama. Ikalima, hindi ka magiging ganap na lalaki kung walang tulong. Wala pong tinatawag na self-made man o sarili mo ay nakayanan mong gawin tungo sa pagiging ganap na lalaki. Ang ganitong mga kalalagayan ng lalaki ang siyang nagiging dahilan din kung bakit hindi nakakarating ang mga ilan sa kanilang nais patunguhan. Sapagkat alam po ninyo, nais ko pong banggitin yung binanggit sa Aklat ng Kawikaan na ang bakal ay pinapatalas ng kanyang kapwa bakal. Ganon din naman sa kapwa lalaki. Nangangailangan po tayo ng idea ng iba. At alam po ninyo, ay napakasarap po kapag yung mga nakakasalamuhan natin ay meron tayong napupulot na mga karunungan. Ako po ay nasanay na ang mga kasama ko ay mga lalaki na meron pong karanasan sa buhay. Yun nga po, yung karanasan ay mahalaga po yun para sa paghubog sa atin. Kailangan natin yung karanasan ng iba. Ito yung mga tao na makakapagpayo sa atin ng mga magagandang pamamaraan sa buhay o mga bagay na gagawin natin upang sa gayon ay makaabante po tayo. Yung tinatawag na insight, experience, ito yung mga bagay na kailangan natin sa iba para makaabante po tayo. Ang ika-anim o panghuli ay ang ikabubuti o ikasasama. Tayong lahat ay hinubog ng ating mga karanasan sa loob ng ating buhay pamilya. Karamihan po sa mga nagagamit natin ngayon ay bunga pa rin ng ating mga karanasan sa loob ng ating pamilya. Marami pong mga bata ay may mga magagandang karanasan na naging maganda ang naging bunga nito sa kanilang buhay. Meron ding mga naging pangit na karanasan na naging maganda ang bunga nito sa kanilang buhay sa ngayon.
Sa akin po, yung nabanggit ko kanina na medyo naging pabaya yung aking mga magulang sa pagtulong sa akin nung ako ay estudyante pa. Ito ang nagturo sa akin upang maghanap ng trabaho, matutong mabuhay, nagsumikap, at nakatulong ito sa akin, sa aking pananaw, naging maganda ang dulot nito. Ang maganda sa pagtuklas sa pagiging isang tunay na lalaki, kapag ka ikaw ay nagbukas at pinag-aralang maigi ang mga bagay na ito, maging positibo o negatibo na karanasan mo sa buhay, ay dito mo ngayon magagamit na magiging tulong para sa iyong pag-asenso. Nawa ang bawat isa ay hindi magiging bilanggo ng nakaraan. Tayo ay bunga ng ating mga nakaraan. Subalit hindi tayo dapat bilanggo ng ating mga nakaraan. Maliban na lang kung tayo ang pipili nito. Gusto mo bang maging bilanggo ng iyong nakaraan? Maaari. Subalit, kung pipiliin natin maging malaya rito, ay kailangang pansinin natin ito. Kailangan bigyan natin ng pagkakataon at hindi tayo dapat sumuko sa ating nakaraan. Panahon na para tayo ay dapat maging malaya. Panahon na para tayo ay umabante. Buksan yung ating mga nakaraan na siyang patuloy na humahadlang sa atin para tayo ay magkaroon ng mga tagumpay sa ating hinaharap. Kailangan natin ang bagong hakbang. Kailangan natin ang isang hakbang. At ito ay patungo sa pagiging ganap na lalaki. Ang tawag dito ay pagbabalik tanaw. Handa ka na ba rito? Yan po ang gagawin natin sa mga susunod na sesyon. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At alam kong pagpapalain tayo ng Panginoon tungo sa ating ninanais na marating, ang pagiging ganap na lalaki. Pagpalain ka ng ating dakilang Diyos.